Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, and hi everyone, especially to our instructor, Ma'am Telendo. Okay, my name is Anwaruddin A. Gimba. Today, I will discuss the chapter 16, which is in Gay Paris in 1889 to 1890. Okay, before we start, dito muna tayo sa introduction. Meaning to say, nasabi dito na the thought is that Paris is not the perfect city imagined by many Parisians or Parisian. Ibig sabihin, nasabi dito na hindi daw perfecto ang lugar or hindi daw perfecto ang city ng Paris sa pinapakita ng mga tao doon. Siguro baka dahil sa mga kilos nila, ganun. Kaya nasabi dito na hindi daw perfecto ang city ng Paris. Okay, before we start, hindi ko na babasahin kasi grabe kahaba, kaya makakakonsume tayo ng malaking oras. Explain ko na lang. Dito sa first slide is, ang Paris noong 1889 ay puno ng saya at excitement dahil sa International Exposition. Tapos, sobrang daming turista, kaya mahirap talaga makahanap ng hotel or boarding house na marerentahan. Tapos, si Rizal, galing pa siya ng London that time. Kasi nadala siya ng mga Parisian. Kahit maraming parties or may romance pa siya kay Adelina, nagpatuloy rin siya sa kanyang mga artistic literary works. Gaya ng pag-publish ng annotated edition ng Morgas Sucesos. At saka paggawa ng dalawang Filipino societies at pagsulat ng por telepono. Okay, dito naman sa next slide. Noong March 1889, sobrang hirap humanap ng matitirahan sa Paris that time kasi dahil sa International Exposition. Kaya lahat ng hotel nagkakaubusan. Tapos nagalit si Dr. Jose Rizal kasi tumaas daw or pinataas ang presyo ng mga rentahan ng kwarto ng mga turista. Samantalang ang mga landlords naman ay pinataas nila or ginawa nilang advantage para ipataas ang rentahan ng kanilang mga rooms or kanilang mga hotel. Okay, dito naman sa next slide. Meaning to say, sandaling nanirahan si Dr. Jose Rizal sa bahay ng kaibigan niya na si Valentin Ventura sa number 45 ba yun? 45 Rumovich, kung saan pinaganda niya ang annotated editions ng libro ni Morgan. Tapos madalas siyang lumipat-lipat ng tirahan mula sa hotel, boarding house. Lastly, nakitira na siya sa isang maliit na kwarto kasama ang kababayan niya na Pilipino na si Kapitan Justo Trinidad at saka si sino nga tong isa? Si Jose Albert, isang estudyante mula sa Maynila. Tapos yung isa naman is dating gobernador. Okay, dito naman sa next slide, kahit masaya at puno ng parties ang buhay ng Paris, si Rizal ay mas inabala niyang sarili niya or mas abala pa rin siya sa kanyang mga seryosong gawain. Kumbaga, pinapahalagan niya ang kanyang oras. Tapos, ginugol niya rin ang kanyang pag-aaral sa Bibliothèque National. Tapos, sa pagsusuri ng mga annotation sa libro ni Morga at sa pagsusulat at pagpapaayos ng manuscript. Sa kanyang oras, minsan, pag may free time siya, kumakain siya kasama ang kanyang mga kaibigan na sila Pardo de Tavera at iba pa. Tapos, magkaibigan sila ni Dr. Trinidad H. Pardo de Tavera at si Dr. Felix Pardo de Tavera. Ibig sabihin, pag may free time siya, kumakain siya lagi kasama ang kanyang mga kaibigan. Dito naman sa next slide, meaning to say, madalas din pala pumunta si Dr. Jose Rizal sa pamilya ng mga Busted, kung saan sa number 3 Rudy Basens. Tapos si Mr. Edward Busted ay isinilang din pala sa Pilipinas. Tapos isa siyang anak ng isang mayamang negosyanteng French na nagmula pa sa Singapore. Tapos nag-asawa siya ng isang babae mula sa prominenteng pamilyang Ginato sa Manila. Ibig sabihin, Pilipina rin ang kanyang napangasawa. Tapos dahil sa masayang pananatili niya sa Maynila at sa magandang asawang Pilipina, tinanggap niya ang lahat ng Pilipino sa kanyang bahay. Tapos kumbaga ni-welcome niya lahat ng Pilipino sa kanyang bahay sa Paris. Tapos particular na nagustuhan niya si Markel dahil sa talent nito.
Tapos may dalawa silang magagandang anak na si Nelly at saka si Nelly at saka si Adelina. Dito naman sa next slide kung saan sa Paris, nagpatuloy si Dr. Jose Rizal sa pag-aral niya ng language or wika ng French. Tapos pinagpabuti niya masyado. Sa sobrang pagka-master niya ng pag-aral niya ng language ng French is halos mapagkamala na siyang isang native or isang French kasi grabe niya na master ang language ng French. Tapos nakagawa pa siya ng isang libro ng French exercises para sa mga estudyante. Then nakinig din siya sa kasama na si Dr. Trinidad H. Pardo de Tavera sa ilang lecture nila patungkol sa mga language or wikang Oriental sa University ng Paris. Ibig sabihin, grabe no. Sa sobrang pagka-master ni Dr. Jose Rizal ng French language is halos mapagkamala na siyang native. Dito naman sa next slide, meaning to say, every Sunday or tuwing Sunday pala is pumupunta or dumadalo si Rizal sa fencing lesson sa studio ni Luna. And then, kasi ito kasi is tinuturuan ng isang French fencing master. Tapos si Rizal naman is kasama niya nakipag-fencing or nakikipag-fencing rin siya sa Luna Brothers, kay Valentin Ventura, at saka especially sa mga Boosted Sisters. Tapos itong si Nelly naman is magaling pala mag-fencing na dahilan na ikinasaya ni Rizal makipaglaban sa kanya. Tapos bukod pa dito, mahilig din siya sa pag-sculpting. Tapos gumawa siya ng dalawang statwa which is the Vigar at saka the maid with a basket na ipinadala kay Blumentritt. Kasama ang isang artistic wallet o pitaka. Tapos pagsapit or pagkatapos ng katapusan ng March sa noong 1889, pagkatapos ng kanyang pagdating sa Paris, itinatag ni Dr. Jose Rizal ang kanyang samahang Parisian na tinatawag na The Kidlat Club. Kabilang sa mga member nito is si Antonio at Juan Luna, Lauro Di Mayoga, Baldomero Rojas, Gregorio Aguilarera, Fernando Canon, Gregorio Pauto at saka si Julio Lorente. Dito naman sa next slide, ang Kidlat Club pala ay isang club na temporary lang or pansamantala lang na ginawa ni Dr. Jose Rizal para magsama-sama ang mga kababayan niyang or mga kabataang Pilipino sa Paris. Para kumbaga para masaya ang kanilang pamamalagi or pagsasama doon habang may kasalukuyan pang international exposition. Kaya nga sinabi niya kay Blumentritt na ang ibig sabihin ng The Kidlat is the lightning. Ang dahilan dyan, ang club na ito ay kumbaga mananatili lamang habang may exposition pa. Kumbaga, ibig sabihin nawawala rin pagkatapos ng exposition. Tapos naisip namin ito na itatag ito sa loob ng isang oras. Kumbaga, pagkatapos ng isang oras is mawawala rin ito bigla na parang kidlat. Dito naman sa next slide is ang The Kidlat Club pala is madalas silang madalas silang naglilibot sa exposition grounds. Kasi wala silang problema kasi kasama nila si Dr. Jose Rizal na magaling magsalita ng French language. Kaya siya yung naging gabay or naging guide nila or naging interpreter nila. Tapos sa isa sa mga paglilibot nila, nakita nila ang mga American Indian na may war paint sa balahibo. Tapos sumakay sa kanilang mga kabayo. And then napahangan nito si Rizal. Sabi ni Dr. Jose Rizal sa kanyang mga kaibigan, bakit natin kailangang masaktan na tinatawag tayong Indies ng mga Kastila? Yun ang sabi niya. Tapos sabi pa niya, tingnan niyo ang mga American Indian, hindi sila nahihiya sa kanilang lahi. Maging katulad din tayo. Kumbaga, gayahin natin sila, sabi niya. Maging proud tayo sa pangalang Indio at ipabago natin ang pananaw ng mga Kastila. Magiging Indies Bravos tayo, sabi ni Dr. Jose Rizal. Kaya kumbaga ni-encourage na yung mga kasama niya na hindi mahiya. Dito naman sa another slide, isang bagong grupo ng mga Pilipino which is Indies Bravos ang nabuo sa Paris noon. Na ito pala ang, kumbaga itong nakapalit sa The Kidlat Club. Tapos ang mga member nito is nagsumikap sila sa pag-aral, sa physical na pangangatawan para mapahanga or makuha nila ang hanga ng mga Kastila noon. Tapos gumamit rin sila ng mga espada at baril.
And then at the same time, tinuturuan rin sila ni Dr. Jose Rizal ng Jiu-Jitsu. Tapos samantala, ang napakahalagang tagumpay ni Dr. Jose Rizal sa Paris noong January 1890 ay ang paglalathala ng kanyang annotated edition ng Morgas Sucesos. Tapos inialin niya ang kanyang historical word na to the Filipinos. Ang prologue ay sinulat ni Professor Blumentritt ayon sa kahiligan ni Dr. Jose Rizal. Kumbaga, nakaayon pala sa naka-base sa kahiligan ni Dr. Jose Rizal. Dito naman sa another slide, nasabi dito na sa kanyang prologue, kumbaga pinuri talaga ni Blumentritt ang husay or ang galing ni Dr. Jose Rizal sa kasaysayan. Pero at the same time, pinuna rin niya rin si Dr. Jose Rizal sa dalawang bagay or sa dalawang dahilan. Ang una doon is ang sabi niya, ang pagkakamali ni Dr. Jose Rizal bilang historiador ba yun? O historiador sa pagtingin sa nakaraan gamit ang pamantayan ng kasalukuyan. Yun ang sabi niya. Tapos ang pangalawa naman is ang pag-atake ni Dr. Jose Rizal sa simbahan ayon kay Blumentritt. Kasi hindi daw patas ang walang basihan ang pag-atake sa simbahan dahil ang mga pang-abuso daw ang pang-abuso daw ay hindi nangangahulugang masaya ang Katoliko. Kumbaga, pangit daw or mahirap daw sa mga Katoliko ang pag-atake sa isang simbahan. Yun ang sabi niya. Dito naman sa another slide, kumbaga nasabi dito na kahit mataas daw ang tingin niya sa mga notes ni Dr. Jose Rizal or sa mga results annotations, is napansin daw niya na madalas daw niyang tinitignan or hinusgahan ng mga pangyayari noon or sa past gamit ang mga pamantayan ngayon, sabi niya. Tapos, kasi hindi daw yun dapat ginagawa ng isang historian. Tapos tungkol naman sa pagpuna mo sa Katoliko, sabi niya, hindi naman religion ang mismong dahilan or problema, kundi ang malupit na paraan ng ilang pari, sabi niya. Dapat nating hanapin ang pinagmulan or kumbaga yun ang sabi niya, dapat nating hanapin ang pinagmulan ng mga pangyayari para sa religion, para sa mga Spain or sa reputasyon ng mga European. Yun ang sabi niya. Ibig sabihin, at the same time, although pinuri niya si Dr. Jose Rizal, at the same time, pinuna niya rin si Dr. Jose Rizal dahil sa dalawang bagay na yon. Dito naman sa another slide, nabanggit rin dito na kahit may dalawang maliit na kapintasan ang ginawa ni Dr. Jose Rizal, is napakahusay din daw ito. Kumbaga napakahusay na akda sa kasaysayan. And then, pinili niyang i-annotate ang sucesos dahil ito ang pinakamaganda sa mga naisulat ng mga Kastila, sabi niya, tungkol sa Pilipinas. Tapos, kumbaga exactly daw or tumpak daw masyado. Walang kinikilingan at hindi pang bata ang paglalahad. Tapos, inialay pa ni Dr. Jose Rizal daw ang kanyang bagong edition sa mga Pilipino para malaman nila ang kanilang maluwalhating nakaraan or kumbaga ano yung mga nangyari sa dating Pilipinas or dating lugar ng mga Pilipino.